patong-patong yung nagko-comment sa akin, pati yung mga nagpi-PM sa akin sa kung saan sa mga social media platforms. Sabi niya, Kangas, nasan ka na? Bakit wala kang reaction? Sabi ko naman, sandali lang. Kasi nga, tumama sa isang work-related na event yung pagpatak nung Requiem showcase kahapon. Pero anyway, eto nga yung mga napansin natin. Meron ipinakita si Koshin Nakanishi. Hindi ko masasabi na disappointing to, pero pansin ko, imbis na balitaan tayo ni Koshi na, mga gamers, Resident Evil fans, ito na ang pinakahihintay ninyo. Yung free demo natin 1 month before the game. Pero hindi. Ang pinakita nila, instead, na mas marami pang exposure time, ay syempre, yung Porsche Cayenne. At the same time, yung Hamilton Special Watts nila ni Leon at ni Grace. Sina natin sa usapan yan, pumunta na tayo doon sa mga naobserbahan natin. Unang-una, natawa ako kay Coach Nakanishi, sabi niya, I never said Leon is not going to show up. Wow ha, kahit na hindi mo naman sabihin sa amin na matagal ng RE fan at matagal na naming alam na merong talagang Leon Fans Club dyan sa opisina ninyo, hindi na kami nagtataka na lalabas at lalabas talaga itong si Uncle Leon. Let's face it, kahit sabihin ninyong si Grace pa mismo yung pinaka-main character niya sa Requiem, sino ba yung pinopromote nila sa mga posters sa gitna yung mukha ni Uncle? Pero anyway, speaking of Leon, maraming mga nagpo-post dito kahit yung mga ibang lahi, hindi na raw rumor yung nanditong shadow sa leeg ni Leon. Nang besa tayong nagsabi na hindi naman talaga yan haka-haka. Talagang sinadya ng Capcom na ipakita sa atin yan last trailer reveal. Yung nasa leeg niya is about his sickness. Confirm na nga lang na Leon is back. Sabi nga ni Koshi, this is post Resident Evil 6 Leon. Kaya kung nakikita ninyo at napapasin ninyo, nadagdagan pa yung kanyang mga action moves. Mala John Wick, ongbak na hindi mo maintindihan eh. Parang may fatality pa nga doon si Leon eh. Nipa na doon sa may wall, pinisak pa talaga ng bota. Aba, matindi. Parang hindi survival horror talaga yung nilalaro mo. Malamanhat na eh. Sabi ko nga doon sa tropa na OG rin, hindi ko malaman kung matutuwa ba ako ito, mabubusit eh. Paano ba naman? Almost baliktad sila ng feels pag si Grace ang kokontrolin mo. Kapag si Grace, kakabahan ka, outlass ang datingan, lalo kapag first person, nagtatago ka, gi-sneak ka pa sa likod ng mga zombies. Tensyon, kaba, yan ang mararamdaman mo pag si Grace. Pag switch mo kay Leon, parang run and gun na lang. Although, aminin naman natin, okay din naman yung may konting action, hindi ba? Pero since naman na-confirm na kalahating Leon gameplay, kalahating Grace, 50-50 sila dito sa Requiem, ganun talaga. Marami kayong makakita at masasaksihan na action-pack Leon scenes dito. Bigyan nyo na. Ito naman na daw yung huling Leon appearance eh. Sabi nila yun yung special na baril na hawak ni Grace ay tinatawag pa talaga na Requiem gun. Ang papel nito sa kanilang dalawa, ang significance at ang pinagmulan mismo ng pangalan niya ay still a mystery para sa ating lahat. Kaya kailangan natin tong malaman by playing the game syempre. Confirmed din ni Koshi, si Leon pala ay magkakaroon na ng default hatchet Tomahawk na weapon. Ito yung isa sa magiging gamit niya kapag siguro stealth style mo i-unalive yung mga zombies. Yung palang chainsaw na yun, parang ito'y reminiscent lang or an Easter egg ng Resident Evil 4. At ginamit lang niya doon sa particular zombie na yun. So aside sa confirm na switching from third person to first person and vice versa habang ikay naglalaro, which is one of the best decisions na ginawa ng Capcom, tingnan ninyo kung sino tong halimaw na papakita ko dito sa screen. Parang hindi yan yung humahabol na halimaw kay Grace, hindi ba? Nagsasalita pa nga siya na ang sabi, won't forgive you. Won't forgive Leon, won't forgive Grace. Bakit kaya? Patuloy hinala ko si Dr. Gideon to eh. Speaking of hinala, nabi rin dito ni Koshi, the fact na meron talagang nag-exist na LPs. Hindi pa natin masasabi kung yung LPs ba yun ay yung mismong LPs na virus or LPs itself is a mystery na bumabalot talaga doon sa iniimbestigahan ni Leon. Sabi nga niya, we hope you'll play and try to unravel the mystery. Hindi niya directly sinabi na si Leon talaga dito ay may sakit, pero pinapakita naman sa mga screenshots na meron talaga siyang kulay itim dito sa gilid. And kapag ang hinala natin ay tama, makokonfirma natin na talagang si Leon ay may lumalalang sakit na virus na to. If this virus name is LPs, hindi pa natin sobrang natitiyak. Ang masasabi ko lang, zoomin ko na naman yung ipinakitang eksena neto ni Leon, ito na sa screen na to, hindi ako kumbinsido na hoax o kalokohan lang yung
pinakaunang nalik na picture ni Leon. Kasi mas malinaw na ngayon, tingnan ninyo yung pisngi ni Leon dito, although madilim dito pa sa dugo lang. Para siyang may scar sa pisngi na umabot sa kanyang mata, dahilan para mabulag siya. Huwag niyo ako pagtawanan, ito lang naman ay isang malaking duda ng inyong kaangas. So tingnan na lang natin kung magkakaroon pa ng final trailer ang Requiem, kung meron pang additional hints na ipapakita na maaring mabulag si Uncle Leon. Lastly, pinakita na yung mga official action figures. Binibenta, 2 official figures ang ipinakita. Ang malapit pa nito, pwede raw pagkabitin yung 2 figures na yon. At kapag niline up mo sa Resident Evil 8, at Resident Evil 3 Remake at Resident Evil 2 Remake figures, sobrang ganda ng collection kasi magkakahilera sila at magkakapareho sila ng toy line. At the same time, pinakita yung special edition controller ng Nintendo Switch 2. At ipinagmalaki din nila na may kinalaman yung Nvidia graphics sa paggawa ng Resident Evil Requiem. Kaya sa mga PC users dyan, napakaswerte ninyo. Ma-experience ninyo yung pinaka-the best possible graphics ng Resident Evil Requiem, lalo kapag updated ang inyong PC specs. O, di ba? Aside from that, saka yung Symphony Concert ng Resident Evil, yung palang naman, yung mga highlights ng Resident Evil Requiem Showcase. Hindi pa na-confirm dito kung open world ba yung Resident Evil's Requiem at yung Porsche ba ay pwede mong i-drive anytime kapag gusto mong lumabas sa open world or may particular scene lang na ipapakita lang yung Porsche na i-drive mo. Kaya dapat tayo mag-stay tuned pa, okay? Kayo mga kaangas, enjoy ba kayo din sa showcase o naboring kayo dahil ang daming pinapakitang product placement? Isalit ka na rin ba kung anong misteryo ang bumabalot sa LPs at ang dinadala ni Uncle Leon dito sa kanyang di umanong last appearance na Resident Evil game? Pag-usapan na natin ngayon yan. Tara na, bumawi na tayo at natili tayong maaangas, mga tropa. Alright!